Good morning. Magandang umaga mga mahal. So ngayon, another episode ng ating pagtitaste test ng mga cafes dito around Metro Vegan. So, itong i-video natin is, dito siya sa Norte. Amian ang pangalan niya. So, Amian means... Basta, North, di ba? North ba? Sabi mo, Amianan, di ba? Basta Amian. Hindi ko alam, search nyo na lang. Pero yun, so Amian means North. So, lahat ng lahat ng ingredients nila is kinukuha nila dito sa Norte. Mas lalo yung coffee beans nila sa mga local na as in talaga mga farmers dito ng coffee beans dito sa may Ilocos. Sa mga dadayo din, sa vegan, pwede nyo itry yung Amian Cafe kasi ano din siya andyan lang siya sa may Calle Crisostomo. So, agad-agad makikita niyo siya. Tsaka masarap siya. Lumalaban talaga siya sa mga restaurant sa Manila. So, ilalabas na natin ang ating food. Ito ulit sponsored ng Amian na. Ito ay sponsor na ni Kuya Ralph, si Kuya SRD Motors Chu. So, ito, Amian. So, ayan yung receipt, mga mahal, na talagang binili namin siya, di ba? Yes, open na natin. Tingnan natin yung in-order namin. Actually, mga mahal, isang pagkain na in-order namin. Kasi yung breakfast. Big breakfast kasi yung in-order namin. Tapos nag-order ako ng coffee. As always, yan ang buhay ko, kape. Ito yung mga ilagay na. Then, ito yung food. So, ito yung cutlery. Ito yung food. Abi, hot? Ha? Hot. Syunga ka. Hot ba? Oo nga, Hot. Hala, hot. Good luck sa'yo. My gosh. Okay. Ngayon yung kape ko is hot, pero masarap siya pag hot. Hindi ako masyado nag-hot, pero na-enjoy ko siya. Tinatawanan ako ng At sa akin, iced. Pero hindi siya kape mga mahal. Peach something to it. Peach. Tikman natin yan. Ang in-order ko kasi is soy toffee. So, soy milk yung gamit nila. Ito yung favorite ko na kape sa Amian. Ito yung sa cup naman nila. Ayan. Very, very nice. Ayan yung vegan. Kasjay! Wait. Ayun. Tikman ko. Okay. Hinihingal ako. Grabe. Lasang peach. Patigin? Peach, masarap. Refreshing. Ayoko ng kape ngayon kasi acidic ako, mama. Refreshing. Right? Oo nga, refreshing. For the food. Alam niyo mga mahal, pag nagkumain kayo dun sa mismong cafe nila, maganda yung presentation. Kumbaga, na-try na namin yung Amian many times na. Tapos, ang unang talaga namin tinry is yung kape lang nila. Si TC kasi is takot mag-explore sa mga pagkain. Right. So, nung sabi ko sa kanya, tikman natin yung pagkain ng Amian kasi mukhang masarap. So, tinry lang namin one time. Ang tinikman pa namin doon yung stranger fries nila. Grabe. Na-blown away kami sa kung paano yung lasa niya. Yes. Sobrang mami. Siguro hindi mo lang ma-appreciate kasi naka-take out. Kasi parang ganon. Pero pag presentation sa mismong cafe nila, nice. Pero ito, first time namin itong kakainin. Anong pangalan nito? Bridgerton Breakfast. Yan, so... Open na. Open mo nga, Bobby. Open ko. Oh, wow! Okay, so ito yung Bridgerton. May rice pala siya. May rice nga eh. May rice. Tapos may pangalan nito. Salad. Ganda May sibuyas. Naniningning yung mata ko sa sibuyas. Yan. Anong gusto mo namang tikman? Sige, tikim ka lang. Kung iniisa-isa namin yung mga lugar dito sa vegan para kapag pumunta kayo, meron kayong matatry. Kasi, syempre, ang mga known dito na mga kainan yung 1995, Marsha's,
Tapos, syempre, Cafe Uno. So, try nyo din si Amyan. Bago lang si Amyan eh. Recent lang siya dito sa Vegan City, pero meron na nga siya dun sa Candon. Doon siya known. Doon siya noon. Tapos, kaya namin tinakil tong video na to, itong content na to. Kaya namin siya kinontent kasi favorite namin ang Amyan. Isa sa favorites namin. So, hindi lang si 1995, Hillside, and Marshalls yung favorite namin. Favorite ko yung mga yun. Oo. Sobra. Sinama din namin si Amyan. Ayan. Tsaka si Kambal yung first video, Oo. of course. Si Kambal, first time namin sila matry kasi kaka-open lang nila, di ba? Kaka-open lang ng mismong cafe nila. So, ito yung salad. Nakita niyo yung onion, sobrang Ano? fresh niya. Grabe. Sarap. Sige ako na. Para sa bayan. Wait lang. Sarap. Sarap. Sarap, no? Salad pa lang yun, ha? Itong sausage nila, hindi ko alam kung yung sausage nila is sila gumagawa. May iba kasing restaurants na mas Sila? lalo dito sa... Sila yung gumagawa. Mas lalo dito sa vegan, sila gumagawa. Magtapon tayo ng basura. Baka sabihin nila, burara tayo. Wait a minute. Sarap. Wait lang, antayin mo naman, Mia. Babi, nakagutom. Wait Sarap. lang. Hindi mo man lang ako hinatian. Ano akong sinabi? Kumakain tayo, sis. Bakit sama mong rice? Ngayon lang ako nakakain ng red rice na ganito yung lasa. May mga red rice kasi na hindi ko trip yung pagkaluto. Sarap, no? Sarap. Sana dalawa in order ko. No? Sarap siya. Sarap. Red rice. Red rice. Sarap na mahal. Sarap siya. Mamahal. Actually, wala kami ibang masabi kasi ever since talaga na tinry namin yung food nila, puro good yung nakakain namin. Puro masarap talaga. Meron pa sila yung parang yung own version nila ng bibimbol. So, fusion siya ng Filipino and Korean. Tapos, yung meat na nandun, vegan longganisa. Try nyo. Try nyo talaga Amyan. Grabe, never kami pinalpak nitong Amyan na to. Kamusta yung lasa? Bacon. Hindi ako makamahal, hindi ako mahilig sa bacon. Ano ko ng kanin? Kami salad. Refreshing. Akala ko magiging parang fatty. Yung yung sauce niya, pero hindi. Masa yung hiniwa mong bacon? Kaya nga. Next time kung kakain kami mga mahal, iba na yung Tigisan na kami. Tigisan na kami. Nabibitin ako eh. Yan, di ba? Hindi ko alam eh. Kasi may mga pagkain kasi na, alam mo yun, nag-order kami ng tig isa kami, tapos hindi ko nakakain. So, siya din kumakain. So, sabi niya kanina, isa lang orderin mo. Kasi yan din yung yung nagkukos ng pagtaba ni NK. Kasi lahat na hindi kumakain, kakainin niya. Ayaw niya kasi magsayang. Yung akin naman, kakainin ko siya mamaya. Mahilig kasi ako sa ganun. Kunyari, tiran mo ko. Kunyari, tinitipid ko yung pagkain kasi gustong-gusto ko. Lalo na pag sa 1995 ako order, try din yun. Yung mga pagkain nila, sobrang unti ko lang kainin para hanggang mamayang gabi, meron. Hanggang kunyari, nagtatrabaho kami ng gabi sa kwarto, may pagkain pa din kami. Hindi na yung order ka ulit. Yeah. Tinitipid na yun. Pero ito, for sure, maubos to kasi kanin yun eh. So, ito try ni Salt yung bacon. Wait. Smell mo muna, no? 1, 2, 3. Go. Kamusta? Kamusta, Salt? Kamusta, Salt? Sapa daw. Kamusta? Sapa daw. Masapa daw? Meron ka dun sa baba eh. Dito. 1. Wait lang. Oh, smell. Smell muna, smell. No. 1, 2, 3. Go.
Salt approves. Chuldi, salt approves. Chuldi, salt approves. So, hello again, mga mahals. Nag-iba lang kami ng scenery. Dahil, sit down and let's talk about something na makaka-relate tayong lahat. It's about yung effects ng social media sa atin. Oh, lalo na yung mga taong may mga pinagdadaanan. Tapos, ang laki nung impact ng social media sa kanila. Kahit anong platform. Pero ano ba yung laging ginagamit ngayon? Yung Black app? Yung TikTok, yung Facebook, Instagram. Mas lalo na sa age namin na nasa 20s, isang sa pinaka-struggle or madalas na parang nagiging topic namin sa TikTok Live, effects ng social media, mas lalo na sa 20s. Diba? Kasi kami is nasa 20s pa rin kami, late 20s kami both. Dumaan din kami sa phase na yung mga kasabayan namin graduate, yung mga kabatch namin, nag-prosper sila agad. Kakatapos lang nilang graduate, naging okay kagad yung life nila, let's say, about sa career nila, or nag-open kagad sila ng business, tapos nag-boom yung business nila. 'Di ba? Isa yun sa parang nakakapraning Mas lalo na kung nasa 20s ka. Na for you, ano bang ginagawa ko? Masyado bang late o masyadong early? Hindi ko alam And dapat kasi maintindihan din ng mga karamihan, lalo yung mga nasa age natin. Yung mga mid-20s to late 20s at may malapit na mag-30s like me, na magkakaiba tayo ng path na tinatahak. So may mga talagang nauuna lang, may mga andyan pa lang, papunta pa lang doon, at saka andyan sila na in progress. Na dapat maintindihan nila na meron talagang mas magaling sa atin kasi focus sila sa ginagawa nila, yun at yun lang. Meron din naman talaga na ang daming mga, kumbaga sa school is ang daming curricular activities. Oo. Ewan ko sa opinion ko kasi, you do you. 'Di ba? Regardless kung ilang taon ka na, you do you. Kumbaga, kung alam mo namang na may ginagawa ka ngayon, may iba kasing passion, may iba kasing na dreams and goals na it will take time talaga. 'Di ba? May mga blessed lang talaga kasi yun yung time nila Yun yung time nila na mag-prosper na sila 'Di ba? Naniniwala din ako na lahat tayo, meron tayong tamang oras sa pag-prosper. And sa opinion ko din, nagpo-prosper tayong lahat as long as na may ginagawa ka. Hindi yung tumitingin ka lang sa social media mo, tapos nasasad ka kasi ito sa kanya, okay yung life niya, financially stable na siya, may own bahay na siya, ikaw, nandito ka pa din, 'di ba? Pero wala kang ginagawa. Ang laking difference kasi ng inggit sa nai-inspire ka. Na nowadays, na pagko-combine yung dalawang yun or na-misunderstood sila na as one lang sila. 'Di ba? Kaya nga kaya sa opinion ko, younger ako kay TC ng 2 years. Younger ako kay TC ng 2 years, tapos nung graduate ako, alam ko lahat is magte-take ng time. Alam ko na kailangan mo paghirapan ng lahat. Alam ko na kailangan mo munang danasin lahat ng hirap bago mo makuha yung talagang inaasam mo. Meron ako nakausap na isang president na siya ng isang company. As in, nakausap ko siya, dinner. Kasi tatay niya yung kaklase ko nung college. As in, talaga siya. Galing din siya sa hirap. As in, nag-work lang siya way up. Ang pinaka tumatak sa isip ko is basta pinaghihirapan mo at focus ka sa goal mo at wala kang ginagawang masama, ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Kumbaga sa kanya, hard work and honesty, pag-combine mo yun, talagang aangat ka. Hindi yung ang dami mong side comments or ang dami mong reklamo on the side. Oo. Pero syempre, mga tao tayo. Talagang magre-reklamo tayo. Iiyak tayo, mapapagod tayo. Pero focus lang. Kasi wala namang maganda na makukuha mo agad. Alam mo, Bobby, ang kwento ng life story niya. Yung wife niya kasi, pinanganak na silver spoon. Talagang mayaman. Tapos, nag-promise siya doon sa parents ng kinasal na hindi siya manghihingi ng tulong doon sa parents. So, ang ginawa niya,
nagtrabaho siya na maigi. Sobrang nag-focus talaga siya sa work na hindi niya kinakalimutan yung responsibility niya as a husband. Ganyan. Tapos, nung napapansin na parang, may galing pala siya, ganyan, nag-prosper siya, sobrang proud niya. So, yun yung tinuturo niya sa mga anak niya. And by the way, mga anak niya lahat babae. Diba? So, fini-feed niya na dapat meron kang own. Dapat matuto ka, maghirap. Kasi hindi naman lahat is mabibless ka eh. Blessed yung nanay niyo, pero ako hindi. So, lahat ng meron ako ngayon is pinaghirapan ko. 'Di ba? Hindi ko pinapahirapan yung buhay nyo, hindi ko pinapadanas yung buhay na naranasan ko noon, pero hindi ibig sabihin nun is iti-take mo for granted lahat. Paghirapan mo pa din. 'Di ba? Paghirapan mo kasi doon mo ma-appreciate, doon ka magiging grateful sa lahat ng meron ka. 'Di ba? And sa mga lahat ng mga problema na maano mo, na may encounter mo. Oo. Kailangan, alam yun, mga mahal, tulad namin lately, may mga na-encounter kaming problema, pero hindi namin, or never namin question kay Lord na, shit, ito na naman. Lord, third time, di ba? Never namin siya tinanong, or kung ano man, question kung bakit ito yung nangyayari. Kasi lahat naman ng mga pipiliin mong decision sa buhay mo, A or B man, kahit alin dyan, meron at merong kaakibat yan na problema. Oo. Talaga. So, kahit sa tingin mo, ito yung mas better, pero meron pa rin mag-occur na problem dyan. Kahit anong gawin mo. Hindi mo siya matatakasan eh. Kasi as long as you're alive, as long as you're breathing, diba? Meron problema pa rin talaga dyan. Oo. So, lahat yun, mo lang? Gawa mo ng solusyon? Oo. Isipin mo na matatapos din to. Kasi everyday na paggigising ka, maya-maya wala na siya eh. Yung problema na yun, wala na eh. So, hayahay ulit. Pero habang hayahay ka, merong papasok ulit na bagong problema. The more kasi nagsasaya ang tao, nata-take for granted ng mga tao yung mga blessings na meron siya as of the moment. Tulad sa amin kasi, dumating din kami sa part na naging hayahay din kami. 'Di ba? Hindi naman sa naging less grateful kami. It's just that, alam niyo yun, yung typical na nasa 20s, nagiging kampante ka. Na wala nang pwedeng mangyari. Nakakala mo secured na lahat. 'Di ba? So, ngayon, sobrang tricky ng panahon eh. Sobrang tricky ng tadhana. Sobrang tricky ng lahat. Even yung Diyos. Binigyan kami ng another challenge na alam naming stepping stone to na para maging better. Diba? Pero hindi namin yun kinwestiyon sa Kanya. Lahat yun, nilunok namin, okay, ready kami. Diba? Kasi meron na kaming lessons na nakuha from before eh. So, apply natin dito, then meron ulit bago, apply ulit natin. Diba? Ganyan ang buhay eh. Kasi wala naman talaga mananatiling masaya ka lang. Oo Wala namang mananatiling kontento na tao. Meron kang hinahangad. Diba? Kaya nga tayo nag-work hard. Kaya bakit nga ba gustong-gusto ng mga tao maraming pera? Kasi gusto mong ma-feel or maranasan lahat ng mga nakikita mo sa social media na sana one day ganyan din ako. Pero what if pag andun ka na feel mo na mas hahangad ka pa ng mas malaki? Ganun ang tao eh. Ganun din mas lalo sa age natin. Wanting for more palagi every day. Na nakakalimutan na nila maging grateful sa kung anong meron sila. Sometimes it's better na makita mo kung ano muna yung in-reach mo before ka maghangad ng malayo. Tsaka din, napansin ko din sa mga ka-age natin. Talagang sila, goal-getter. Tapos to the point na na sila, yung napapagod na. Na-burn out sila. Tsaka ang daming insecure at tsaka mga inggitera. May mga na-insecure dahil yung mga pangalan nito, yung mga tawag doon? Ang dami. Parang, alam mo yung parang nakakabwisit pag na-insecure ka or na-inggit sa isang tao. Yung mga kinakainggitan mo pa, tsaka yung mga kinaka-insecure mo, yun yung mga bagay-bagay na hindi mo never mo makukuha. Tulad ng, dahil nag-scroll ka, di ba? Yung kabatch mo nun, or kakilala mo, or dati mong kaibigan, isang ganda na. Ganda ng buhay, blah, blah, blah. Anything na pwedeng pagkainggitan ng isang tao. Naiinggit ka.
Alam mo yun, na parang, tapos mag-wish ka ng masama dun sa tao. Bakit? Yun yung pinaka basurang ugali. Grabe yan. Yung alam mo yun, yung wala kang way na talagang kung paano mo makuha yung ganun. Lalo na pagmuka. Naiinggit ka doon sa tao kasi nagagandahan ka at the same time gusto mo din siyang pumangit. Ay, oo Hindi ko maintindihan yun. Kasi kahit anong gawin mo, ate or kuya, di ba? Hindi ka talaga magiging siya. Kahit anong gawin mo. Kahit ipakulam mo pa siya, wala. Wala talaga. Hindi kayo magpapalit ng muka. Meron ngang story about John Bobby. May story na na yung small na siya na nagbebenta. Micro-influencer, parang ganun. Tapos, meron siya isang post na yun na yung pinakamakinis na nangyari sa buong buhay niya. Kasi sobrang nag-work yung skincare na pinopromote niya. So, syempre, kapag micro-influencer ka and under ka ng ng mga skincare regimen at yun yung pinopromote mo, it will take you a month or so para makita mo yung effectivity ng product. Tapos, sa kanya, sabi niya, tapos sinishare na niya na ang ganda. Yun yung content niya. Yun yung content niya talaga. Then, may nag-comment daw na alam na niyang may something off doon. Parang evil eye nga. So, doon nag-start na tinubuan siya ng super daming pimples talaga. So, dahil doon, na-down siya sa sarili niya, nag-stop siya. Nag-stop siya gawin yung gusto niyang gawin. Nawalan na nga siya ng income, na-stop pa, nasira pa yung dreams niya. Diba? So, anong gagawin ng inggit mo? Nakakasira ka ng hanap buhay ng tao. Hindi na lang mag-focus ka. Kasi magkakaiba tayo lahat ng mukha. Tsaka kunyari mga mahala, ito lang ang ganda ng tao ay nasa genes yan ng pamilya. Ngayon, nasa iyo na yan, ikaw, pag lumalaki ka na, kung paano mo aayusin yung sarili mo. Oo. Hindi mo maitatanggal sa tao kung ganyan talaga yung mukha niya. Kung talagang makinis siya, kung talagang maganda siya, matangos ilong niya. Hindi naman porket matangos ilong, nagpagawa agad eh. May mga taong talagang matatangos ang ilong kasi yun yung genes nila. Baka may lahi. Diba? Hindi natin alam. So, huwag kang mainggit kasi yun yung lahi nila eh. Nagigets ba yung point? So, kung ikaw, inggit ka ng inggit, kawawa naman yung taong walang ginagawa sa'yo. Wala siyang ginagawa eh. Yung kwento ni NK, influencer yun, naghahanap buhay lang din. Ang hirap gumawa ng content, mga mahal. Oo Ang hirap din, lalo na pag skincare yung content mo. Kasi, risk yan eh. Papadalhan ka ng products eh, hindi mo naman alam kung mag-work to. Oo. Pwede rin mag-purge ka ng pimples. Oo. Pwede rin pumangit ka. Mag-iba yung ng skin mo. Kasi nga, risk yan. Gagamitin mo yan sa mukha mo, itatapal mo yan, no? Gagamitin mo siya every day, every single day para makita na effective itong product na to. Kasi ikaw mag-evil eye ka, mag-evil eye ka, huwag ganun. Diba? Kung gusto mo rin yung ginagawa niya, di mag-content ka din, palaguin mo yung pangalan mo, kumain ka ng tama, matulog ka ng tama, magtubig ka palagi, para kuminis ka. Hindi yung ikakaingitan mo yung mukha ng isang tao. Genes yan eh. Ano tayong magagawa dyan? Diba? Let's magparetoke ka. Yan yung isang effects ng social media nga, yung inggit. Parang more on more on nag-grow yung mga inggit ng mga tao simula nung nagkaroon na ng social media, simula nung nagkaroon na ng mga micro-influencers, simula nung gusto lahat maging content creator, 'di ba? Diyan na nag-start yun eh. Kasi yung mga tao din na deep inside na gusto nilang gawin yun, hindi nila magawa. Dahil nga yung confidence itself. For me, ang pinaka talagang kinaiinggitan nila is yung confidence. Yes. Bakit niya nagagawa yan? Hindi naman siya ganun kagandahan, hindi naman siya ganun kaputihan, hindi naman siya ganun kaseksihan. So, bakit niya nagagawa yan, di ba? Doon nagsa-start yun. Yung maliit or yung parang para sa'yo walang kwentang question na ganun, yun yung yun yung pinaka magsa-spark eh. Doon na magsa-start yung inggit mo. Oras na nagtanong ka na ng mga ganung bagay, ayan na, tuloy-tuloy na yan. Oh, tignan mo, gumawa na naman siya. Pero sinusubaybayan mo, girl. Oo, diba? Nanonood ka pa din palagi. Diba? Kinakabisitan mo pa din siya. Hater ka pa din niya, pero nakasubaybay ka sa pag-progress ng buhay niya. Yun. So, kumbaga, sa generation natin ngayon, sa mga 20s, ganyan, yan yung
Yan yung isa sa mga struggles, kumbaga. So, kaya nga, lagi namin sinasabi, kung ang friend mo mayroong small business, kung ang friend mo is nagwa-YT, kung ang friend mo is nagpo-post sa TikTok at gusto niya mag-trend, suportahan mo na lang. Huwag ka mainggit. Kung feeling mo hindi mo trip yung ginagawa niya, huwag mong panoorin. Diba? Huwag mo na sayangin yung oras mo. Ganun lang kasimple yun. Kasi nakaka-frustrate lang na parang ang dami mong makikita na side comments. Meron nga, bigla lang magte-trend. Tapos may makikita ka mga hate comments na parang, bakit? Ano nyo? Oo, may nabasa ako tsaka napanood na ganyan. Ano siya, plus size siya na babae. Tapos, ang dami nang babasa kanya kasi itong babaeng to is talagang mahilig siya, talagang taas ng confidence niya. Hindi siya yung standard ng ganda, pati yung katawan. Pero dahil may confidence siya, sige lang. Ano naman kung mataba ako? Ano naman kung hindi akma yung mukha ko or yung gandang meron ako sa society ngayon? Okay lang. TikTok ko to, gusto ko mag-post eh. Yeah. Ganun yung nakikita kong confidence sa kanya. Pero nung nabasa ko yung mga comment section niya, grabe talaga. Grabe yung bash sa kanya, sabi na, hindi mo bagay yan, mataba ka eh. Ganyan. Oo. Ang sabi pa dun, parang nakawala sa hawla, parang ganon. Parang dapat nasa Manila Zoo ka. Ganon. Grabe. Hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isang tao, kung paano nila yung pangalan nito, yung mismong confidence nila, hindi nyo alam kung paano na-build yun. Tapos sisirain mo lang. Kasi kahit sabihin mo na, sasabihin na iba, di wag yung pansinin, wag nyo, ganyan. Hindi pa din. Dapat, ang i-control natin yung mga kamay natin tsaka mga bunganga natin kung may masasaktan ba tayo o wala. Kasi social media nga yan eh. Diba? Mag-i-post mo kung anong gusto mo i-post. Bahala ka sa buhay mo. Pero kung hindi ka nagustuhan, huwag ka magko-comment ng anything. Kasi kahit sabi mong pangit yan, ang laki ng impact yan sa tao. Alam mo, yung sinabi mo na huwag pansinin, isa yan sa mga parang hindi alam ng mga kaedad natin kung saan sila lulugar. Kasi tinitira na yung ikaw eh. Tinitira na yung dignidad mo. Tinitira na yung confidence mo. Yung mismong ikaw lahat eh. Tinitira na eh. Tapos, hindi ka lalaban. Pero kapag lumaban ka, ikaw yung masama. Oo, sasabihin nila, di sana hindi ka nag-post. Kaya nga. Parang nire-reverse psych niyo yung mga tao eh. So, parang, saan ba talaga lulugar? Gusto lang ng tao na i-defend yung sarili niya. Pero, isa-psycho na di sana hindi ka nag-post, di ba? Oo. Di sana hindi ka nag-content creator kung hindi mo pala kaya ng criticisms, magtanggap ng criticisms, di ba? Hoy, hindi naman porket artista ka or content creator ka, yung mga taong manonood sa'yo is meron ng free will para i-bash ka. Tama. No. Sobrang no yan. Ang ibig sabihin yan, wala kang manners. Ay, totoo. Hindi porket artista ka or content creator ka, sobrang perfect na nila. No. Nagtatrabaho lang din sila katulad nating lahat. Lahat sila nag-work hard lang din. Kaya nga nakakalungkot eh. Sobrang mga personal na nila, inuungkat. Tapos i-hate nyo yung mga ganung tao, sila, dahil sa nagawa nilang mali. Ang pa-perfect nyo ang lahat. Parang hindi ka naging kabit. Parang hindi ka nagsinungaling o nagnakaw. Di ba? Ang pinagkaiba lang, sila sikat, ikaw hindi. Masyado ka. Yun lang mga mahal sa. Medyo naiinis lang kasi ako sa mga ganun eh. Kasi kunyari ako, sobrang train ko yung sarili ko na huwag kang mainggit sa mga tao. Gawin mo silang, wow, ang ano neto, ang ganda niya. Okay, good for her. Good for her. Diba? Mga ganun lang, pero huwag kang mainggit. Kasi kung alam mo yung edge mo bilang isang tao, hindi ka maiinggit. Kung kilala mo yung sarili mo, hindi ka maiinggit. Kasi alam mo sa sarili mo na meron at merong mas magaling sa'yo. Meron at merong mas maganda sa'yo. Meron at merong mas mapera kaysa sa'yo. Diba? Hindi nga kasi pantay ang buhay. Kaya huwag kang mainggit. Ikaw na inggitera or inggitero. So ito, alam ko naman na na yung generation na lower sa atin is mas advanced sila in a way sa technology. Diba? Mas advanced, kumbaga. Pero, pare-parehas lang din tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Pare-parehas lang din tayo ng struggles. Iba't iba lang yung bigat pagdating sa atin kasi iba't iba tayo ng ng level ng emotional capabilities at saka yung sa mental, magkakaiba eh. Diba? Pero, sa opinion ko
nagkakaroon tayo ng quarter life crisis, that at the age of 25, nagkaroon ako ng question sa sarili ko na parang, ano ba talagang gagawin ko? 'Di ba? Magluluto ba ako or parang anong gagawin ko? Malolos ka din at some point. So, dyan yung nag-start na hinanap ko yung pinaka-purpose ko, yung pinaka-gusto ko, yung kaya kong maging consistent. Isa kasing problema sa generation ng age ng 20s is hindi nila kayang maging consistent kasi dahil bata pa tayo, ang akala natin is kaya natin gawin lahat. Kaya natin i-master lahat ng bagay. Pero in reality, mga mahal, kailangan yung i-filter out. Kung sa mga videos nga na katulad na ganito or kapag nag-post ka sa TikTok, meron kang niche. Even sa sarili mo, meron ka ding dapat na niche. Kunwari kami, si TC nagla-live. Na-meet ko siya, tinuruan niya ako mag-live. Yun na yung naging forte namin ngayon, pagla-live. Sa pagla-live na yun, nagdugtong pa kami ng isa pa, live selling. 'Di ba? So, kumikita na. Tapos, nagdugtong pa kami ng isa, video editing. Connected lahat. 'Di ba? Ginagawa man namin lahat, pero connected siya sa iisang niche lang, sa isang bubble lang. Ang kasi, sa mga 20s ngayon, Bobby, kung papansinin mo, let's say sa business, jumping from one business to another, may bakery siya, tapos bigla siyang magiging lumber. Tapos may lumber siya, tapos bigla siyang magiging, ano pa isang business? Salon. 'Di ba? So, ang dami mong kailangan i-tackle lang sabay-sabay. So, better na i-filter out mo siya hanggang sa yung pinakamaliit na part na yun na yung pinaka mag-grow ng pinaka-ikaw. Pero syempre, bahala kayo buhay nyo yan, pera nyo yan, panahon nyo yan. Kayo naman mas-stress, di ba? Opinion lang namin yun. Kumbaga, kung sabi nga ni NK, kung saan ka nag-grow mag-start, i-connect mo lang para memorize mo pa din lahat. Parang gano'n. Pero bahala ka nga kung saan mo gusto. Yan yung nung una kasi na yan, nabasa ko kasi siya sa isang book. Nung unang nabasa ko yan, I don't think na effective siya Sa opinion ko I don't think na effective siya. Pero, nung tinry ko siyang i-apply, doon nag-start, okay, so meron palang connection. Hindi man exactly na katulad doon sa book, pero ang pinaka-point kasi doon is maghanap ka ng connection sa ginagawa mo. 'Di ba? Kunyari nga ikaw, Bobby, ang galing mo magsalita. Ang galing mo mag-isip. So, nagla-live ka. Sa pagla-live na yun, ang galing mo pa mag-video. Di ba? Feeling ko hindi naman sa galing yan. Ano lang yan, mga mahal? Biglang humble. Ay, totoo naman. Feeling ko, ano lang yan kung paano ka talaga as a person. Kasi once na bumuka yung bibig mo at willing makinig yung mga tao, ibig sabihin good speaker ka. Regardless kung ano yung mga pinagsasabi mo. So, nag-sales kasi ako, mga mahal. Yan talaga forte. Di ba? So, nagigets nyo ba? Hahanapin nyo kung saan kayo magaling at malalaman nyo lang yun through experience. Pag pinagdaanan nyo yun, basta marirealize nyo yan kapag nag-reach na kayo sa point na gusto nyo na mag-mature. Ang maturity kasi, for me, choice yan. Yes. Wala siya sa age. Wala siya sa age. Choice mo kung gusto mo na mag-mature. Ang dami namin kakilala, super mas tanda pa sa amin. Grabe yung pag-iisip nila, my goodness talaga. Mapapagyan ka na, parang, wow, te! Parang ganun na lang. Oo. Na parang, alang pa to, kasi sa'yo wala masyadong ito, ganyan. Ganun yung pag-iisip ko dati. Parang, wow. Ganun. Pero, ngayon, habang tumatanda ako, baka kasi hindi niya na-experience. Kasi yung mismong siya, kinulong niya yung sarili niya sa ganyan lang. Parang ganun. Ako kasi nung bata ako, kahit mali, ini-explore ko para alam ko yung pakiramdam. So ngayon, alam ko na. Kaya siguro ang dami kong alam sa mga, sa buhay. Kasi nga, lahat ini-explore ko Pinagbawalan man ako, pero dahil gusto ko siyang ma-experience, alam ko na. So ngayon, alam ko nang bawal. Oo. Parang ganun. Iano lang, kunwari nasa age ka ng 25 ngayon, or let's say nasa age ka ng 35 ngayon, na parang clueless ka pa din kung anong gusto mong gawin. It's time na piliin mo na yung maturity. Piliin mo nang mag-grow. Kasi nga, babalik at babalik lang tayo. Changes, ang hirap niyan. Choices, may mga difficult decision na kailangan mong gawin, na part siya ng change. Connected lang lahat, mga mahal. Diba?
Ang life, connected lang lahat yan. At lahat yan, magfo-fall under sa choice mo. Ano ang pipiliin mo? Pipiliin mo pa bang magstay sa ganyan? Or gusto mo nang mag-grow at makipagsabayan sa mga kaibigan mong nagpo-prosper na? So kung babalik tayo sa mga nagsuscroll sa social media na kung bakit yung mga kaibigan nila nagpo-prosper kasi pinili na nila yun. Pinili na nila, nag-decide na sila na gusto nila na mag-mature. Dahil nandun na sila, ayan na, nakikita na nila yung fruit ng labor nila. 'Di ba? Nare-receive na nila. So ikaw, kailan mo pipiliin yun? Kailan ka magsa-start? 'Di ba? Kasi, tumatakbo ang panahon. Hindi mo mamalayan. 'Di ba? Kung kailan ka nag-decide na gusto mo nang talaga magseryoso sa buhay, yun yung time madedok ka. Kaya kailangan mo na mag-isip. Kasi ang bilis ng panahon. Matatapos na naman ang year 2024. Next year na naman. 2025. Tapos, sasabihin nyo na naman na si KFC nga ganyan. Aantayin nyo pa sa edad ni KFC? Hoy, magkaibang henerasyon yan. Oo. Yung generation kasi dati iba sa generation ngayon. Sobrang competitive ang generation ngayon. Yes. So kung di ka gagalaw today, mapag-iiwanan ka. So lagi ka na lang, sana all. Tama. Diba? Yan yung word sana all. Alam mo, sa generation kasi before ni KFC, wala pa masyado noon. Yes. Kahit di naman yung generation ni McDo. Kahit yung generation naman ni Jollibee. Ni din, pangalan neto ni Apple. Apple. Yung mga iPhone. Oo. Kaya sila legend. Kaya sila talaga ang nagpasimula ng mga ganyang bagay. Kung kung tamad ka, gumawa ka ng paraan, alam mo yun, para yung buhay mo maging kabuluhan. Yes. Gigising ka araw-araw, may ginagawa ka. Tama. Para di naman sayang binigyan ni Lord sa'yo na pagkakataong mabuhay. Kasi ang daming namatay na gusto pang gawin yung mga ginagawa nila sa buhay na ikaw, nakahiga ka lang dyan. Diba? So, aantayin mo lang yung grasya na kagaya ka. Yes, antayin mo na lang yung ganyan. Diba? Life goes on. Kahit mapag-iwanan ka or not. So, diba? Galaw-galaw. Hindi namin sinabi na na nandun na kami sa tuktok. Hindi namin sinabi ganun. Ang sinasabi namin is kumikilos na kami. Pinili na namin maging mature. Pinipili na namin na maging in control sa buhay namin. Kayo na nasa 20s or 30s or kung ano man, kailan nyo sisimula na maging in control kayo sa buhay nyo? Ang pinaka-gist ng topic is gawin mo na. Tsaka huwag kang ingitera. At focus ka na sa sarili mo. Maging matured ka na. Hayaan mo yung kaibigan mo kung gastodera. Hayaan mo din yung kaibigan mo na nagpo-prosper. Tingnan mo lang yung sarili mo. O kung kunyari ngayon gusto mo mag-start ng YouTube video, gawin mo. Gawin mo. 'Di ba? Mag-aral ka ng editing, go, gawin mo. Gawin mo muna gusto mong gawin. Yes. Gusto mo maging comedian? Gawin mo. Habang buhay ka pa. Kasi hindi mo alam ang panahon. 'Di ba? I-take advantage nyo na 20s kayo or early pa lang yung age nyo para malakas pa kayo. Yes. 'Di ba? Ang pag-focus kayo sa mga bagay-bagay, ganun. Dito talaga aakma yung kasabihang mind your own business. Yes. Totoo yun. So yun, mga mahals, sana nag-enjoy kayo sa episode na to habang kumakain ako kanina. Ako lang yung kumakain, dadash na dadash. So ubusin na namin yung pagkain. So maraming salamat sa laging panonood. Diba? Yeah. So kung meron kayong gustong i-topic pa namin, go lang. I-comment nyo lang kasi. Alright? And mga mahal, subscribe kayo. Tapos, comment na kayo ng comment dyan. Kung may mga opinions kayo, diba, about sa generation ngayon, kung may opinions kayo about sa mga 20s or kung may mga frustrations kayo ngayon na nasa age nyo, diba, i-comment nyo lang yan, mga mahal. And sa mga curious sa mga products ng BDE, Balay de Estilo, of course, mga home fragrances yan, check out nyo siya sa aming website, balaydestilo.shop. So, lahat ng links is nasa description box below. So, bye, mga mahal! Bye!